Itinuturing ng case closed ng Department of the Interior and Local Government ang brutal na pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Diane Marie Mollenido at kanyang anak. Ito'y matapos maaresto ang 4 na suspect sa krimen. Kabilang sa mga naaresto ang mag-asawang sina Christian Suarez Panganiban, isang dismissed na pulis, at Pia Katrina Chua Panganiban, isang car agent. Gayon din ang kanilang helper na si Hil Valdemoro D. Jr. at ang kapatid ng dating pulis na si Maribel Suarez Panganiban. Batay sa investigasyon, ang mag-asawang Panganiban ang itinuturong nasa likod ng pagpatay sa mag-ina. Ayon sa investigasyon, ang gumawa ng krimen ay ang kanyang inaanak sa kasal, si Pia Katrina Panganiban at si Christian Suarez Panganiban. Ang kanilang accomplice si Hil Valdemoro D. Jr. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, lumabas na isinama pa umano ng mag-asawang suspect ang kanilang 3 anak habang lulan ng sasakyan na kinalalagyan ng mga bangkay ng mag-ina. Upang hindi maghinala ang mga bata, sinabi umano ng mga suspect na magbabakasyon lamang ang pamilya patungong Baguio. Sa kalagitnaan ng biyahe, doon na umano itinapon ang mga bangkay. Ayon kay Remulla, nagpapakita ito ng psychopathic criminal tendencies ng mga suspect dahil sa pagdadamay pa umano sa sarili nilang mga anak sa krimen. Kinumpirma rin ang kalihim na ang batang biktima ay pinaslang sa pamamagitan ng pagbalot ng plastik sa kanyang ulo habang ito ay buhay pa at hindi sa pamamagitan ng pamamaril. Si Pia at si Christian, kasama ang kanyang 3 anak. Yung isang anak nasa lap ni Pia, yung isa nasa lap ni Hil. Yung 2 katawan nasa likod ng Montero. Nasa likod. Fortuner pala. Nasa likod ng Fortuner. Ang plano nila, halika, bakasyon muna tayo sa Baguio. Kaya na sinabi sa mga bata. Pero along the way, nung night time nila, umikot sila, didispose sila yung mga katawan. Merong psychopathic criminal tendencies talaga kasi walang konsensya. Paano mo madadala yung anak mo sa participation of the crime? Sinisilip naman ng mga otoridad ang umunoy car scam bilang pangunahing motibo ng krimen. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Abirin, nagsimula ang transaksyon noong December 15, 2025 nang maghangad si Mollenido na bumili ng isang Montero SUV. Ang car agent umano nito ay si Pia na nag-alok ng sasakyang kalaunan ay napag-alamang non-existent. Noong December 18, nagbigay umano si Mollenido ng 550,000 bilang down payment upang makumpleto ang bayad. Ibinenta naman ng pulis ang kanyang Toyota Innova kung saan muli umanong naging ahente si Pia. Noong January 16, naganap ang umano'y bayaran sa bahay ng mga Panganiban sa Novaliches, Quezon City. Ang huling pagkakataong nakita ng buhay sa Mollenido at ang kanyang anak. Nagsimula po yung transaction December 15 na itong si Dayan ay bibili ng Montero. Ang magiging ang ahente ay si Pia. May ni-offer siyang Montero and nagbayad siya ng initial payment ng 560,000 on December 18. Then to complete the transaction, para mabayaran niya, bebenta niya yung Innova niya para makumpleto yung payment. At ang ahente ulit si Pia. And yun nga po, noong January 16, may buyer na po sila sa Innova. At nagkabayaran po sa loob mismo ng kanilang bahay. And of course, parte ng inimbestigahan natin what went wrong on the night of December 16. Kasi it turned out non-existent po pala yung Montero. Samantala, hindi pa rin umano tuluyang maaabswelto ang asawang pulis ng biktima. Sabi ni Remulla, mula nang mamatay ang mga biktima, kaagad daw itong pinakremate kasama ang suot na damit imbis na ipa-autopsy. Wala rin umanong remorse ang asawa ng siya ay tanungin hinggil sa pagkamatay ng kanyang mag-ina. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music and News Authority.